Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at patuloy na binabati ko rin lahat ng mga nasa ibang bansa na ito ay nakikiisa sa ating pong patuloy na pag-aaral, pag-aalukay sa lahat ng mga katotohanan na kailangan po natin malaman na ito ay siyang magiging gabay at patuloy magbigay liwanag sa ating pong mga paglalakbay sa daigdig na ito, na matawid natin ang daigdig na ito hanggang sa kaharian po ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, buksan po natin ang ating mga kaisipan at kaya natin na pumailan lang tayo sa lampas ng ating mga kaisipan. Patuloy na maunawaan po natin ang bawat mga katotohanan na ito ay mahahayag dahil ang pakikinig po natin kapag lumampas po tayo sa ating pong limitasyon ay na hindi na po kasama ang yung pagmamataas, yung pong pagtanggi, rejection, pagpos ng duroon, pag na pinagnanasahan na maunawan, makamtan natin ang bawat naririnig natin. Dahil ang katotohanan ay makakamtan lamang natin ang lahat ng katotohanan sa Diyos kung ito ay ating pong pinagnanasahan, binibigyan ng higit at nakahalagahan kaysa buhay natin sa daigdig na ito. Kaya sa oras na ito ay makipagbukas kayo sa akin sa Galatians chapter 3 verse 22 hanggang 25. English version. But the scripture has concluded all under sin that the promise of faith of Jesus by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith, which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after the faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Father, thank you for this scripture that you have opened on us today. We pray to continue, Lord, na alisin lahat ng tabing na ito'y tumatakip sa lahat ng katotohanan na sa likuran nito, na pagpatuloy, Panginoon, na mahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang bawat katotohanan na ito'y hindi darating bilang katuruan, kundi ito, Diyos, ay magiging kabahagi ng aming buhay, Panginoon. At damitan mo kami ng lahat ng karunungan at kaalaman galing sa iyo. At I pray na patuloy na ibuhos sa lahat, Panginoon, Lord God, ang lahat ng spiritual blessings na ito ay kakailanganin ng lahat, Panginoon, sa aming tagumpay sa paglalakbay sa daigdig nito hanggang sa huling panahon. Kaya po, salamat in the presence of all your heavenly hosts na pinamumulaan ni Dear Michael and Dear Gabriel. At higit sa lahat, Panginoon, your holy presence of the Almighty at patuloy na bukas na bituan ng kalangitan. At kami po ay malayang sama-sama maging isa to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. So, ang ating pong tatalakayin ngayon ay hinggil po sa exposing the deeds of darkness, yung pong continuation. Ang ating pong tatalakayin ay the real faith, ang totoong pananampalataya. So bakit kailangan po natin malaman? Kasi maraming mga dumarating at katuruan sa daigdig na ito sa iba't ibang bahagi na ipinapahayag hinggil sa pananampalataya sa Diyos sa iba't ibang interpretasyon at kaganapan. Nais kong malaman natin at maunawaan natin na nung pumunta ang Panginoong Hesus, na ipanganak ang Panginoong Hesus dito, nung pumunta sa daigdig na ito, meron pong dalawang operation na kanya pong ginanap. Number one ay yung pong kanyang kapanganakan bilang tao. Si Jesus bilang tao. At pangalawa ay yung pagkakahayag na siya ay si Kristo. Jesus is the Christ. So, dito, nung andito ang Panginoon, sinasabi ng banal na kasulatan, Romans chapter 10 verse 4, that Christ
is the end of the law. So ibig kong sabihin, nung nandito po siya, ay nasa ilalim po siya ng Old Testament or yung pong batas nung nandito bilang tao. Kaya po, kung bakit siya ay nagkatawang tao, hindi dahil po sa atin bilang Gentile by nature. Kasi inuulit ko, may dalawang uling lahi na nandito sa daigdig, the Jew and the Gentile. Pagka-Gentile sabi ay pagans. Kaya po, yung pagpalito niya bilang tao ay hindi po pumunta rito bilang tao para sa atin, kundi para sa kanyang bayan. Inuulit ko, napasahin ko yung sinasabi sa Matthew chapter 1, verse 21, na sabi po rito, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So, ang sabi niya, na ipapanganak ang sanggol at katawagin siya ng pangalang Jesus upang iligtas ang kanyang mga tao mula sa kasalanan. So, ibig kong sabihin na yung pagpunta niya rito at kapanganakan ay para lamang sa Israel. Kaya inuulit ko na nung sinabi na, ang sabi po rito, that behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So, sila lang ang may karapatan na magsabi na God is with us dahil sila yung nilayon kung bakit siya pumunta rito. Na ito yung kanyang sinabi doon sa Matthew chapter 15 verse 24 na ang sabi niya nung kinakausap ng Kanaanite dahil yung kanyang anak ay pinapahirapan ng demonyo, hindi siya umiimik. Kaya ang sabi ng kanyang mga disipulos ay palayasin siya dahil nag-iingay. At doon nagsabi ng Panginoon, ang sabi niya, kasi Kanaanite ito rin, ibig sabihin, Gentile o pagan na katulad po natin. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. So maliwanag po na yung kanyang kapanganakan bilang tao ay pumunta rito para lamang sa kanyang bayang Israel. Kanyang bayang Israel. So, ibig kong sabihin na doon sa kanyang pagpunta in the cross of Calvary, dahil nagkasala ang kanyang bayan, ang kanyang bayang Israel, when they transgress the law na ibinigay ng Diyos kay Moses, sila po ay nahulog sa mundong ito. So, nanahimik ang Diyos sa kanila mula 400 years before the birth of Jesus Christ. So, ibig kong sabihin na dahil nung na-violate nila yung batas, ang sabi po ng banal na kasulatan na dumating sa kanila yung sumpa ng batas. Kaya Galatians chapter 3, verse 13, maliwanag po lang sabi ko ni Pablo sa mga Hudyo na si Kristo ay pinalaya niya tayo mula sa sumpa ng batas dahil siya ay naging sumpa para sa atin dahil ang lahat ng nabitin sa kahoy ay nagisumpa. So, ibig pong sabihin na yung kanyang kapanganakan ay pumunta para sagipin ang kanyang bayan. Bakit? Dahil siya po yung sinabi ng Panginoon kay Abraham na magdadala at magbubukas yung pangako, which is the spirit of promise. Kaya dito, at sabi ng Hebrew na yung covenant na kanilang sinira dahil sa paglabag nila sa batas ay mapapalitan ng bagong covenant.
with better promises. So ibig kong sabihin, maaamendaran itong lumang covenant into a new covenant. Kaya lang hindi maaari na mai-implement itong bagong covenant kung hindi makakalaya ang bayan ng Diyos mula sa sumpa ng batas na ito'y kanilang nilabag. Kaya nga nung nandito ang Panginoon ay tinutulig siya dahil yung kanyang pagpapaliwanag hinggil sa mga scripture ay contrary sa kanilang ibinangon ng mga Pharisees na theological tradition. Kaya hinusgahan siya na siya ay nagbablasphemy at sinisira niya yung batas at mga propetas. Pero maliwanag yung sabi ng Panginoon, hindi ako pumunta rito para wasakin ang batas at mga propetas, kundi ipatupad. So ibig sabihin na nung pumunta in the cross of Calvary at siya ay isinigaw niya nung bitawan niya yung last breath, ay naisigaw niya, it is finished. Ibig pong sabihin na fulfill ni Jesus yung pong batas at mga propetas in behalf of Israel, na ito yung nagpalaya sa kanila mula sa sumpa ng batas, kaya malaya na silang humakbang tungo doon sa day of regeneration. And that day of regeneration ay yun po yung pagkaka-implement ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, na buhay, umakyat sa langit at bumaba, na i-implement that new covenant and a better promises. So, ito na yung covenant na kung saan ay maihahayag na yung tunay na pananampalataya, na ito'y sinira ng maraming mga religion, dahil namayagpagpot ng maraming mga religion. Dahil itong tunay na pananampalataya ay ito po yung tutupad sa kanyang heartbeat ng lahat ng mga tao sana ay maging isa para sa kanya. Kaya nga sinabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 15, paulit-ulit ko na kinukot ito, nang sabi doon, He abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contain ordinances. So this is the law. So that, sabi niya, He made to make in Himself the twain one new man making peace. So ibig sabihin, upang gawin para sa Kanya yung dalawa, yung Hudyo at Hentil, na maging bagong tao. Isang bagong tao at magkaroon ng kapayapaan. So yun po yung dahilan kung bakit siya ipinanganak, para masagip niya ang kanyang bayan. Dahil noong nagkasal ang kanyang bayan, wala na pong legality ng Diyos to exercise His dominion. Dahil nakuha po ni Satan, nakonquer ni Satan ang buong mundo, hawak niya lahat. Ang physical na katawan natin, na ito yung kadiliman, na ito yung nagbigay sa kanya ng legal authority para maghari. Kaya kailangan may panganak bilang tao para ma-regain niya that legal authority of God to exercise His dominion sa bunga ng paglikha niya kay Adan at Eva. Kaya yun po yung kaya nung napuntay na cross, mabuhay umakyat sa langit at bumaba, natapos po yung mission ni Jesus bilang tao. Dahil nabuksan po niya yung pader ng kadiliman, na itong physical na katawan po natin. He abolished in His flesh the enmity. The enmity is the carnal life, na ito yung pinamumugaran ni Satan sa ating buhay, sa lahat ng buhay ng tao. Itong physical na katawan, the caves of darkness, ay yung physical na katawan natin.
Kaya po, yun yung dahilan na i-implement niya yung bagong batas, bagong covenant with the better promises, dahil ito na yung magbubukas sa tunay na pananampalataya na sinira ng maraming mga religion. Na mayagpag kasi hanggang ngayon ang mga religion at mga tradisyon. Actually po, kung titingnan po natin, mula pa po noong Old Testament, ay meron pong above 4,000 religion sa buong mundo until today. More than 4,000. At merong 5 major religion na nandito sa daigdig: Christianity, Islam, Judaism, Hinduism, and Buddhism. At ang Christianity ay siya yung pinakamalawak, pinakamalaki na kumikilos sa buong mundo dahil meron pong 31.6% sa kabuuan ng lahat sa buong mundo. Kaya makikita po natin na yung religion, maging Judaism, Islam, ay dito po ay kanilang kiniklaim about Adamic religion. Dahil si Adam ay, ang sabi nila, si Adam ay naging bahagi sa sacred na kanilang kasaysayan. So, ibig pong sabihin na nung nandito ang Panginoong Yesus ay upang pagtibayin nung pumuntay na cross at kanya pong in-implement itong new covenant with better promises, ay dito na niya po i-implement yung pong tunay na Kristyanismo, Christianity, a real Christianity. Kaya lamang, noong 2nd century, ay Christianity ay nahiwalay sa Judaism. Na ito ay tinipon ng na utos ni Milan under Edict of Milan under Emperor Constantino. Ang lahat ng mga Kristiyano sa lahat ng region ng Roman Empire, Christian religion ang ibig kong sabihin noon. Kaya dito, nag-umpisa po yung pagtuturo hinggil sa pananampalataya. Makikita po ninyo sa pamamagitan ng religion ng Christianity na ibinangon ng Roman Empire at upang mapalitan yung pong dating pagan celebration nila about yung pong Sol Invictus na kanila pong sineselebrate yung great goddess ng God ng Roman Empire ay pinalitan niya ng Christianity. Kaya po doon po noong 313 AD ay dito po ay na-decriminalize. Ibig sabihin na kung galit sila kay Jesus noon, nandito siya at kanyang ibangon ang Kristyanismo. Ngayon, noong 313 AD, ay kanyang pinawalang bisa yung Kristyanismo na kanila pong ibig sabihin na kanilang tinutuliksa. So malaya na kanilang i-operate sa pamamagitan ng iba't ibang mga katuruan na kanilang ibinangon. Kaya makikita po ninyo
anong nangyari? May pananampalataya kay Jesus at ang kanila pong pananampalataya ay yung pagsamba sa maitim na Nazareno na pinalitan nila ng Jesus Nazarene. Nasasabihin may pananampalataya sila kay Jesus. Kaya lang, puro mga bagay na ito ay sumisira sa tunay na kahulugan ng pananampalataya. Na ang Kristyanismo ay ito ay na-separate ng Orthodox religion noong 11th century at na-separate din noong 16th century from Roman Catholic to Protestant Reformation na ito ay lumaganap sa pamamagitan ng marami pong denomination na naglipana sa daigdig na ito. Dahil doon sa pag-canonize ng Roman Catholic sa Biblia, as they implemented the Bible is the Word of God. Kaya yung lumalaganap na pananampalataya, basta binasa mo ay naniwala ka na si Jesus ay anak ng Diyos, namatay ngunit nabuhay, napunta sa cross ngunit nabuhay, He resurrected, at manampalataya ka, maliligtas ka. Ganun po yung katuruan. Maging si Martin Luther ay yun yung dala-dala niya sa mga iba't ibang mga denomination na naglipa na ngayon sa daigdig na ito. Kaya nakabatay po ang pananampalataya ng lahat ng Kristiyano na naglipa na sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal ng Biblia. Kapag nabasa nila kung ano sinasabi, kiniklaim nila, hallelujah Panginoon, at may pananampalataya. Ngunit kung titingnan po natin, ito po yung sumisira at naglinlang sa lahat ng mga tao dahil ito nangyayakap ng marami na kapag may hawak kang Biblia, ay may pananampalataya ka sa Diyos. Mali po yun. Kaya kami tinuturo ng marami ang sinasabi. Paano mo makikilala kung ang tao ay pulis, sasabihin may baril? Eh yung tao, paano mo makikilala na ang tao ay sabongero, may manok? Paano mo makikilala na ang Kristiyano ang tao ay Kristiyano, may Biblia? So, ganun po at hindi ang dalang panlilin lang ng mga doctrines or theological doctrines na dala-dala ng mga maraming mga denomination sa buong mundo na wala po yung tunay na essence ng pananampalataya. Tandaan po natin na ang sabi po ni Pablo doon sa nang sabi po ni Pablo that we walk by faith and not by sight. Therefore, we are always confident knowing that while we are at home in the body, physical body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. So, ibig sabihin, walk by faith is hearing the word that proceeded out from the mouth of God. Walk by sight is reading the Bible. Na dito ang kanilang ebidensya ng kanilang kaligtasan at pananampalataya sa nasusulat. Pero malayo po mga minamahal na mga kapatid. Ito yung malaking panlilinlang. Kapag di mo nauunawaan, ikaw ay naghahalusinate na kapag namatay ka, sa langit ka pupunta. Pero kamali po dahil itinakda ni Satan, ibinangon ni Satan ang bagay na hindi na pwedeng kumilos ang Diyos para pigilan ang mga tao na nagtuturo nito
maliban kung ang tao ay bababa at susuko sa harapan ng ating Panginoon Jesus the risen Christ. Kasi tao na eh. Siya yung may hawak sa kanya sa physical na katawan na ito ay nagbigay authority kay Satan to rule. Na dito siya na mayagpag sa buhay ng tao. Kaya nga, kinakailangan ito ay ma-justify upang yung katawan natin ay mula sa madilim na katatayuan ay mapapalitan ng liwanag. So, yun po yung layunin. Kaya makikita po ninyo, ano ba yung sinasabi ni Pablo hinggil po sa pananampalataya. Ang sabi po niya rito, sa scripture na binasa ko, but the scripture has concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law, set up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Kaya makikita po ninyo doon sa sinabi ni Paul doon kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, na kiniklaim ng marami nang sabi that the scripture is God's great inspiration of God. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So hindi niya sinabi na ito ay profitable na pagtuturo, kundi sinabi niya for doctrine, for reproof, for correction. Ibig pong sabihin na the scripture ay ito po yung magtutuwid sa mga error na ito'y dumating sa bawat mga tao, mga wrong information na daladala ng maraming mga religion or maraming denomination. Itatama niya yung tamang landas upang matagpuan mo yung tunay na layunin ng Biblia na matagpuan mo the risen Christ. Kaya nga ang sabi nito, for instruction in righteousness. So, may dalawang righteousness nandito. The righteousness of the law and the righteousness of God by the faith of Christ. Ito yung bunga ng better, the new covenant and better promises. Yung righteousness of the law ay ito yung dahilan kung bakit ipinanganak dito para i-abulis na niya ito. At kapag na-abulis na ito, malaya nang i-implement that new covenant and with better promises na ito'y magdadala ng righteousness of God by the faith of Christ sa mga tao. So, yung po yung ibig sabihin na hindi ibig sabihin ng Biblia ay gawing katuruan, kundi ito yung magiging tutor or schoolmaster para matagpuan mo the risen Christ. Kaya babalik tayo doon sa scripture natin. Okay, ang sabi po rito, but the scripture has concluded all under sin. Under sin, dahil yung kanyang mga bayan, nung nagkasala sila, lahat na ay nasa ilalim ng kasalanan. Sinner ang tawag doon. Pero sila lang ang nagkasala, tandaan po ninyo yan. Tayo po ay ignorante tayo, we are innocent. At hindi tayo nagkasala sa Diyos, pero ipinanganak tayo under the kingdom of Satan, under the law of sin and death. Kaya makasalanan tayo, pero nadamay ang kanyang bayan noon.
binayolate nila yung batas. Kaya nga inuulit ko, nung sagipin ng Panginoon ang kanyang bayan, nadamay na tayo dahil yung kulungan na kinarunungan natin na dito na mayagpag si Satan ay nabuksan lahat ito. Kaya for God so loved the world. Kaya makikita nyo dito that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law. Tingnan ninyo. Set up unto the faith which should afterwards be revealed. Pagkatapos, nung the righteousness of the law, ibig sabihin, dito na, na-reveal na yung pananampalataya. Dahil, na-reveal na si Jesus bilang Kristo. Dahil yung tao na fulfill na niya yung kanyang mission to rescue His people. Kaya dito na tayo nabuksan ng pintuan. Dito nabigyan tayo ng divine amnesty para pumasok sa bukas na pintuan ng kalangitan para sumuko kay Jesus. Hindi yung sinasabi na tanggapin mo lang ang Panginoong Yesus. Hallelujah bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Hallelujah, maliligtas ka na. At manampalataya ka lamang sa Kanya. Anong pananampalataya ang gagawin mo? At anong uring pananampalataya ang binabanggit mo kung tinanggap mo ang Panginoong Yesus? Bilang ikaw ay pagans, anong karapatan mo? Natanggapin ang Creator na sinasabi ng banal na kasulatan na bilang tayong mga pagans o hintil, ipinanganak tayo sa daigdig na ito, walang pag-asa at walang Diyos. Ephesians chapter 2, verse 13, 12 to 13. So, ibig sabihin, hindi ikaw ang tatanggap. Hindi ikaw ang tatawag sa hari para puntahan ka inside the kingdom of Satan. Ikaw ang lalabas from the kingdom sa bukas na pinto, bukas na pader na umakbang tungo sa harapan ng hari, which is the risen Christ. Mali. Inililiko at inililigaw ang mga tao. Kaya ang sabi ko rito, wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. We are no longer under the tutor. So, ibig sabihin, na nung matagpuan natin the risen Christ, ibig sabihin, we are no longer under the Bible, under the Scripture. Dahil itong Biblia, profitable for doctrine, ibig sabihin ito yung tutor para matagpuan mo the risen Christ. Pag natagpuan mo na siya, you are no longer under the Bible. Dahil doon sa pagkatagpo mo sa Kanya, pumasok ka na sa Day of Regeneration ng Israel, ibig pong sabihin na pumasok ka na sa full operation of the Spirit of God, which is the dispensation of grace, na hindi na kailangan ng Diyos yung karunungan mo. Ang kailangan niya, yung ibababa mo ang sarili mo at sumuko ka sa Kanya, dahil dito na ipagkakaloob sa iyo ang tunay na pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Anong uring pananampalataya? Actually, nababatay ang pananampalatayang tunay kay Abraham at kay Jesus. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, na fix your eyes onto Jesus because He is the author and finisher of your faith. So ano ba ang pananampalataya ni Abraham? Ni Abraham po ay na-establish ng Diyos na dito magmumula yung kanyang great nation, which is the 12 tribes of Israel. Kaya si Abraham, naririnig niya ang tinig ng Diyos at tumatalima. Kaya nga minsan na nag-inip siya, kinausap ng Panginoon, sabi niya, Abraham,
Bukas, sabi niya, dalhin mo yung pinakamamahal mo na anak na si Isaac at punta kayo sa bundok Moria at ialay mo sa akin. Tingnan po ninyo yun. Pinakamamahal mong anak. Kung ikaw meron kang damdamin, andun yung pinakamamahal mo. Diba? Mamili ka, anong sundin mo? Tinig ng Diyos o yung tinig ng iyong damdamin? Tinig ng iyong kaisipan. Pero anong ginawa ni Abraham? Pinili niya na sundin yung sinasabi ng Diyos. Kaya 3 araw silang naglakbay tungo sa bundok Moria at dalay si Isaac, pati yung asno na dito isinakay yung mga kahoy na paggamitin sa kanyang pag-aalay. At ginawa niya yun. Kaya lang, sabi ng anghel, noong sasaksakin niya si Isaac sa ibabaw ng altar, sumigaw na huwag mong salingin yung bata dahil napatunayan ng Diyos ng iyong pananampalataya. Kaya He is the Father of faith. Dahil mas higit na mahalaga yung tinig ng Diyos kaysa yung tinig niya. Hindi niya dinidiktahan ng Diyos. Natatakot si Abraham na diktahan ng Diyos, the Creator. Kundi kung ano yung sasabihin ng Diyos, yun ang sinusunod niya. Kaya siya ang ama ng pananampalataya. Si Jesus, kaparehas sa pananampalataya ni Abraham. Na noong bago pupunta in the cross, para ialay na niya yung kanyang sarili, alam niyo po, nanalangin ang Panginoon at pinagpawisan dahil hindi madaling pupunta ka sa iyong kamatayan bilang tao, standard ng tao. At ano ang sabi niya sa panalangin niya, Ama, ang kanyang pawis ay parang dugo. Ang sabi niya, Ama, sana lumipas ang kukupan na ito. Pero sabi niya, hindi dahil sa kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang maganap. So, yung kaisipan niya bilang tao at damdamin niya ay nandun na marami yung pain at sakit sa kanyang gagawin ng the cross. Pero mas nanaig yung tinig ng kanyang ama na katulad ni Abraham. Kaya yun yung dahilan na ang sabi po ng Philippians, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also has highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things on earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Ibig pong sabihin na pag iyo confess that Jesus Christ is Lord, natalikdan mo na yung karnal na buhay na dito namamayagpag si Satan para kontrolin ka. Na dito namamayagpag sa karnal pag-iisip. Karnal na pag-iisip ay yung pagbabasa, yung walk by sight, reading the Bible and interpret what is written. At ginagamit at sinusunod kung ano yung mga nababasa lang. Kaya yun po yung dahilan na kinakailangan ma-justify tayo. Ang ibig pong sabihin, hindi maaari na dito ma-justify ka lamang kapag ka natagpuan mo the risen Christ. Hindi maaari dahil nabasa mo lang yung Biblia, kahit na lahat pa ng libig niya sa buong mundo ang binasa mo, hindi maaari na ikaw ay ma-justify. Dahil yung kaisipan mo lang, yung nakikita mo, walk by sight. Dahil kung titingnan po natin,
na yung buhay po natin, kahit na nabasa mo ang Biblia, still Satan's control. Dahil yung kaalaman mo hindi sa Diyos is within the limitation of men. Na dito rin, kumikilos si Satan para bihagin ang lahat at di matagpuan the risen Christ. Dahil once na natagpuan mo, you will go beyond your limitation and there makikita mo na ang katotohanan. Kaya kailangan ng sumuko. Bakit? Dahil yung pagsuko mo, ang layunin kung bakit nabuhay ang Panginoon umakyat sa langit at bumaba, to enthrone Himself in our mortal being, na ito ay isinuko mo para ma-justify at mawala yung pamamayagpag ni Satan sa iyong buhay para bihagin ka, kundi makakalaya ka. Salvation yun ang tinatawag. Kaya mapapalitan ng liwanag. At yung pagpasok mo, nakita niya yung pagsuko mo, papasok ang Panginoong Jesus sa iyo, magtutrono sa iyo, at idadamit sa iyo the grace of God, which is the Holy Ghost. Para yung espiritu ng mundo ay mapalitan ng espiritu ng Diyos. At through the Spirit of God, the Holy Ghost, bakit kailangan? Dahil ang sabi ng banal na kasulatan ni Pablo na hindi, ang natural na tao, hindi niya kayang tanggapin ang mga bagay na galing sa Espiritu ng Diyos dahil kamangmangan lamang sa Kanya at hindi niya maintindihan. Dahil ang nakakakilala lamang, sabi niya, sa tao ay yung Espiritu ng tao nasa Kanya, which is the Spirit of this world. At ganoon din ang Diyos. Ang nakakakilala lamang sa Kanya ay yung Espiritu ng Diyos. Kaya kinakailangan na matamitan tayo ng Kanyang Espiritu para lubos mong makilala ang Diyos. Kaya kapag ka nakilala mo siya, through the Holy Ghost, dito ka na magpapasubmit. Kapag sumunod ka na sa Kanya, kahit na anong sabihin niya, kahit labag doon sa damdamin mo, labag sa kaisipan mo, kailangan sumunod ka gaya ni Abraham, ni Jesus, at yun yung sinasabing pananampalataya. Hindi po yung nababasa mo ng Biblia at sabihin mo nananampalataya ka, karnal ka kapatid. Ibig sabihin, kailangan lumayag tayo doon sa katawan na ito ay naging kanlungan o tirahan ng mga demonyo ang ating physical na buhay. Kaya nga kadiliman, darkness, ang buhay natin at ang tanging daan lamang is to receive the grace of God para yung pagpapasailalim natin dito, the voice of the Spirit, of God through the Spirit, na ito'y idadamit niya sa atin, dito tayo kumikilos, na yun sabi ni Pablo, in Him we live and move and have our being, yun ay walk by faith. Walk by faith is, ulitin ko, is hearing and living the word that proceeded out from the mouth of God. That is the real faith. Walk by sight is reading the Bible and interpret what you have read. Yun yung nangyayari. Kaya marami doon sa mga Facebook na inilalagay lahat ng mga nababasa nila sa New Testament na magaganda ay inilalagay doon at iniuugnay sa bawat buhay natin. Hindi po kahit na iugnay mo na lahat yung mga nasusulat sa Biblia, walang justification na darating sa iyo because only Jesus can justify you. Once na ikaw ay nakapasok in His presence. Kaya akalain ninyo, anong nangyayari?
Di na tayo nahiya sa Diyos na tayo'y nabubutos sa Kanya. Panginoon, baguhin mo ang ating bayan, Panginoon. Ibigyan mo ng karunungan ang aming presidente, Panginoon. Lahat na lang yan. Sa pagkakakala nyo ba, hindi alam ng Diyos na yun ang kailangan ng ating bansa. Yun yung kailangan ng mga tao. Alam niya. Wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya lamang, hinihintay niya ang bawat mga tao na sumuko sa Kanya para may magagawa siya. Dahil una sa lahat, kailangan ma-justify tayo through the shield of the Spirit of promise, which is the Holy Ghost and the grace of God. At dito na tayo mamumuhay. Hindi na yung kingdom ni Satan sa pamamagitan ng batas ng laman. Ganon ang pagtingin natin sa Diyos dahil lamang sa mga doktrina, dahil lamang sa mga religion, dahil sa mga denomination na naglipa na sa daigdig na ito. Na ginamit ni Satan ang kasulatan bilang katuruan upang mabulag ang lahat ng mga tao. At di nila makita yung tunay na pananampalataya. My people perish due to lack of knowledge. Kaya mapapahamak ang mga tao, mga kapatid. Maganda ang Biblia, pero ito ay tutor. Alam niyo ba yung GMS ngayon? GPS? Sorry. Marami kaming pinupuntahan na mga lugar na din namin alam kung anong lugar na yan, kung saan daraan. Pero through GPS, dinadala kami, yun yung sinasabi profitable for doctrine. Dinadala kami yung tamang landas, kung ito, yung ibang daan traffic, ililito kami sa ibang daan. Hanggang madala kami doon sa pupuntahan namin. Pero tandaan po ninyo, na nung nadala kami doon sa pupuntahan namin, hindi namin alam kung ano ang lugar na yan. Dahil yung GPS hindi niya sinasabi, ang trabaho na lang niya ay dalhin doon. Kaya kami na ang gumawa ng paraan para malaman namin ano itong lugar, ano ang gagawin. At ganon din ang Panginoon. Na yung Biblia ay GPS. Kapag datagpo mo the risen Christ, you are no longer under the Bible. Ngayon yung sinasabi ni Paul, that after that, sabi nito, after that faith came, sabi niya, we are no longer under the law. Because a new covenant with better promises, it is the full operation of the Spirit of God. Walang kinalaman ng karunungan ng tao, pero may kinalaman ng tao sa pamamagitan ng pagsuko at ilagay ang sarili sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. At inuulit ko, ang Diyos alam niya lahat. All-knowing God. Kaya makikita nyo yung mga sulat ni Pablo na ipanalangin ganito ay panalangin ibig kong sabihin. Yung mga sinasabihan niya sa kanyang mission, they already received the shield of the Spirit of promise. Meron na silang tunay na pananampalataya. Kaya yun yung sinasabi ni Pablo para yung kanilang direct access to God ay patuloy ang ugnayan. Kingdom ka palang ni Satan, sabi mo, ipanalangin natin lahat mga ganito. Pinapagod lang natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Ang kailangan dito, gabayan natin, itawid natin ang ating bansa mula sa kingdom ni Satan to the kingdom of God. Para lahat matanggap nila yung tunay na pananampalataya at hindi yung pananampalataya dahil nabasa ang Biblia. Kaya ginagamit ni Satan ang natin ito para lamang bihagin ang maraming tao dahil ang pinaka number one na layunin ni Satan
ay maidamay niya ang bunga ng paglikha ng Diyos kay Adan doon sa apoy ng impyerno. Eh, hindi siya papaya. Akalain niyo ba mas makapangyarihan kay Satan? Makapangyarihan siya. Pero kung anak ay Kristo tayo, ibig sabihin, wala na siyang kapangyarihan para tayo ay iligaw sa ating buong lakbayin sa daigdig na ito. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, panahon na para tayo po ay magising. Maraming tao ang tumutulig sa akin, maraming tao nagre-reject sa akin. Pero habang ako'y nabubuhay, ipapahayag ko kung ano yung naririnig ko at nakikita ko na ipinapakita ng Panginoon. Dahil yung mandate na binigay ng Diyos sa amin is to unveil the reality of the truth. At ang sabi ng Panginoon, blow a trumpet in the Zion, sound the alarm in the holy mountain. Kami po ay tumatayo bilang alarma o magbibigay warning. Na kung ito ay inyong isipin at hanapin, dito natin makakamtan yung tunay na landas na mag-qualify tayo ng kingdom of Jesus Christ. Kaya yun po mga minamahal ng mga kapatid, salamat po sa patuloy na pakikinig po ninyo at habang may pagkakataon ay hindi po ako titigil sa patuloy na pagpipiliis na ito. Mahal po kayong lahat. Father, thank you for this day that you have given us. Thank you so much, Lord God, dahil patuloy, Panginoon, ay binubukas mo ang pintuan ng kalangitan. Upang lahat ng mga tainga, Panginoon, ay maninig ang lahat ng katotohanan na ito. At hindi lamang magsilbing aral sa kanila, kundi higit sa lahat, ay maging buhay ang lahat, Panginoon, na sa amin pong patuloy na paglalakbay. Nas kakasiguro kami, Panginoon, na kami ay matagumpay na matawid ang daigdig nito hanggang sa iyong kaharian. Salamat po at ingatan mo po ang lahat. And I pray na ito ang Panginoon ay may bukas sa buong mundo. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor to the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen.